ating Diyos po ay karapat-dapat na purihin sapagkat siya ang ating matibay na loob at ating tanggulan. Siya po ang pangalan niya pa ay Yahweh at atin po siyang sama-samang sambahin. Tayo po lahat dito kayo at tayo po ay sama-samang pumalakpak. Hallelujah! Sambahin ka, O Yahweh. Diyos ng langit at lupa, sambahin ka, O Yahweh. Ikaw ang Diyos
kamusta po tayo? Yan. Isang linggo naman po yung nakalipas. At tunay nga na ang Diyos ay napakabuti. Amen po? And sana po sa bawat isa po ay lagi po kayong nakikinig o nanonood po ng mensahe ng ating Panginoon. So, tuloy ko lang po ito, bagamat hindi ito naging series dahil last week ba pinag-usapan po natin. But if you notice, yung pong get involved na nakikita po ninyo every time po na tayo ay nagpa-vlog ng video po natin, nakikita niyo po yung get involved. And the last time po na pinag-usapan po natin to, ang sabi po natin, get involved means being committed. To what? Being committed to church, to God, and to family. Okay? So, inuna nga natin, being committed to God, being committed to family, and being committed to church. So, yan po yung mga bagay na napag-usapan natin patungkol po sa get involved. But this time po, sabi nga natin, no? Be like Jesus and get involved. Get involved in where? Sa paanong paraan o saan bagay. So, sabi ko po dito, get involved, meaning be a useful vessel. Okay? So, dahil tayo po ay mag-involve at tayo po ay maging kagamit-gamit na lalagyan. Meaning to say, get involved means be a useful vessel. So, the last time po na pag-usapan natin to, it's all about commitment. At dahil commitment na pag-usapan na nakaraan, I do hope na sana po ay mas natutunan po natin o mas naintindihan po natin yung ibig sabihin ng get involved. But this time, pag-usapan po natin yung word na get involved at kung ano naman po yung gusto natin iparating sa mga tao. So, sabi ko po ito, get involved, be a useful vessel. So, ano po bang ibig sabihin ng vessel? Okay? Sa ibang salin po, pag sinabing vessel means a large ship o malaking barko o mga container. Alam niyo yung mga lalagyan na pangmalaki yan, yung mga barko kung saan inilalagay ito yung mga 40-foot container van. Yun po yung vessel. Okay, so kung makikita po ninyo yung larawan, yan po yung picture. So sa ibang paliwanag po, ibang explanation, ito po yung pinapakita sa atin. Then ano pa po, pag sinabing vessel, container that holds liquids such as a bowl, a cup, and a glass. Meaning to say, ito po ay ito yung isang uri ng lalagyan o pinaglalagyan ng mga likidong bagay katulad ng tasa, yung cup, o kaya yung baso. Okay? So, tingnan po ninyo, yan, sample po ng vessel. Makita po ninyo. Okay? So, ito po yung mga simpleng halimbawa po na pag sinabing vessel, ito yung mga bagay na ginagamit din po natin. Ano ba po? Pag sinabing vessel, in the Bible, it also means a person that God uses. Meaning to say, pag sinabing vessel, sa biblical na pag-uusap, ito na po yung mga tao na kung saan ginagamit din naman po ng Diyos. Okay? So, sa mga lalagyan na nabanggit, mayroong kagamit-gamit at mayroong hindi. Yun po yun. So, alam niyo na po kung pag-usapan natin. Actually, base po dun sa mga illustration na pinakita po natin o sa mga larawan na pinakita po natin, naniniwala ako na mas naiintindihan nyo ngayon o mas maunawaan ninyo ngayon ano yung gusto nating pag-usapan. Okay? So, ang tanong ngayon, would you like to be a useful vessel that God uses? Gusto mo ba na ikaw ngayon ay maging kagamit-gamit na lalagyan na gagamitin ng Diyos? Ang tanong na yun ay para sa iyo, ikaw ay sumagot. Okay po? But, of course, in your mind, or the back of your mind, pwede mo sagutin to, pwede hindi. Pero babalik ko lang po ulit tanong sa inyo, would you like to be a useful vessel that God uses? Actually, dito po sa Kawikaan chapter 3, verse 27, ang sabi po yung nasumulat nito, sabi ko no, ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. So, napaganda po, di ba? Yung daw pong kagandahang loob, ay huwag daw po natin ipagkait sa ating kapwa. Kung ikaw naman ay may kakayahan na ito ay magawa. Meaning to say, huwag mong i-hold yung bagay na kaya mong gawin sa iyong kapwa.
Okay? Kung kaya mong gumawa ng mabuti sa iyong kapwa, huwag mo ipagkait ito. Dahil naniniwala ako na ito ay binigay ng Diyos sa iyo para magamit sa iyong kapwa. Okay? So, nilikha tayo ng Diyos ng may layunin. Ang bawat isa ay nilikha ayon sa plano at layunin ng Diyos. Ang lahat ng bagay ay nilikha ayon sa kanyang layunin. Ang bangko ay ginawa para upuan ng mga tao. Of course, hindi yan gagawin tungtungan lang. Ang kama ay ginawa para maging higaan ng mga tao o pahingahan o tulugan ng mga tao. Okay? Ang piano ay ginawa para makabuo ng awit. Ang kalikasan ay nilikha ng Diyos para maihayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Andino nga, di ba? Sa aklat nga po ng awit, chapter 19, verse 1 and 2. Sabi rito, ang kaluwalhatian ng Diyos ay pinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang. Patuloy na nagbibigay ng dulong at kaalaman. Totoo naman po, every time po na makikita po natin ang kalangitan, pinapahayag natin kaluwalhatian ng ating Diyos. Okay? Ginawa ng kanyang kamay, pinapakita ng kalawakan. So, sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang, patuloy na nagbibigay ng dulong at kaalaman. Even sa Isaiah, chapter 43, verse 7. Ano sabi ni Yahweh? Sila ang mga taong aking tinawag. Nilikha ko sila para sa aking karangalan. Meaning to say, even ikaw, kung ikaw ay tinawag ng Diyos, kung ikaw ay tinawag ni Yahweh, tinawag ka niya, nilikha ka niya, hindi para sa iyo, kundi para sa kanyang karangalan. Kaya nga, ibig yung kalawakan, sabi natin kanina, di ba? Ang kalawakan ang magsasabi ng kaluwalhatian ng ating Diyos. Bakit? Sino ba ang lumikha ng kalawakan na ito? Yung nature, lahat ng bagay. Okay, ito ang magpapatunay at ito ang magbibigay ng kaluwalhatian ng ating Diyos. Sa Isaiah 64 verse 8, sabi dito, pero Panginoon, kayo pa rin ang aming Ama. Okay? Ang katulad ninyo ay magpapalayok at kami naman ay parang putik. Kayo ang gumawa sa aming lahat. So malinaw, sabi sa inyo, you're the potter and I am the clay. Meaning sa inyo, kayo yun magpapalayok at kami naman ay parang putik. So, ibig sabihin yung putik, tandaan po natin, hindi po ito magiging magandang nilagyan kung wala po magdidisenyo. Ang putik ay mananatiling putik unless may isang tao na makikialam dito at pakikialaman siya, i-design siya sa isang bagay na magandang paglalagyan. So, ganun po tayo, ganun po yung tao. Kaya nga nais ng Panginoon sa atin, tayo po ay maging kagamit-gamit. Okay? So, ang magpapalayok ang nagdidisenyo sa isang banga ayon sa kanyang gamit. Siya ang pumipili ng sukat at hugis. Kulay ayon sa plano nito. Ang Diyos bilang magpapalayok, nilikha tayo ayon sa kanyang plano at sa kanyang nais. Ang banga ay isang uri ng lalagyan o vessel. Tayong mga tao ay isa rin sa mga vessel. Si Pablo, kung kilala si Pablo, si Paul, ay isa sa mga chosen vessel. Meaning to say, si Pablo ay isa sa mga itinuturing natin na piniling lalagyan ng ating Diyos. Kasi siya ay tinawag para sa mga hintil. Para maibahagi yung mensahe ng ating Panginoon o yung ebanghelyo para sa mga Gentiles. Okay? Kaya nga po sa aklat po ng Gawa, chapter 9, verse 15. Nung si Pablo, matapos na siya ay mabulag, okay? Inutusan ni Yahweh si Ananias. Sabi niya gano'n sa Gawa, sa Acts chapter 9, verse 15. Pero sinabi ng Panginoon kay Ananias, lumakad ka, dahil pinili ko siyang maglingkod sa akin para ipakilala niya ako sa mga hindi Hudyo at sa kanilang mga hari at sa mga Israelita. Meaning to say, si Pablo ay pinili ng Diyos para maihayag ang kaluwalhatian ng Diyos o ang ebanghelyo para sa mga hindi mananampalataya. Even ikaw, maaaring ikaw ngayon ay tinawag ng Diyos,
maaari ikaw ngayon ay pinili ng Diyos. Dahil may magandang layunin ang Diyos sa atin. Katulad ng mga lalagyan, gaya ng baso na ginagamit sa pag-inom, dapat din tayong maging kagamit-gamit o dapat din tayong magamit ayon sa nais ng Diyos para siya ay maluwalhati. Okay. So, ang mahalagang katanungan ay kung anong uri ng lalagyan ang gagamitin mo. Totoo naman, no? Di ba? Yung magandang katanungan, ito yung mahalagang katanungan. Anong uri ng lalagyan ang gagamitin mo? Ano ang kriteria para sa isang lalagyan na gagamitin? Anong klase ng tao ang gagamitin ng Diyos? Yan yung katanungan na sasagutin natin ngayon. Kaya kung titingnan mo ang iyong sarili, anong uri ng tao ba ako ngayon na pwedeng gamitin ng Diyos? Ako ba ay kagamit-gamit? O baka mamaya, kahit na magpapagamit ako, hindi rin pala ako kagamit-gamit. So, meron tayong apat na bagay o apat na katangian na pag-uusapan ngayon sa oras na ito. Ano nga ba yung criteria, no, ng isang lalagyan na gagamitin ng Diyos para mahayag ang kanyang kaluwalhatian? Anong klase ng tao ang gagamitin ng Diyos? Okay? Number 1, kailangan ang vessel ay malapit sa gagamit. Of course, kailangan daw po na yun daw pong lalagyan o yung vessel na pinag-uusapan natin ay malapit sa gagamit o malapit sa gagamit. Malapit, malapit. Okay? So, totoo nga naman, paano mo gagamitin ang isang bagay kung napakalayo sa iyo? Tama? Okay, pag sinabing malapit sa gagamit, nasa lugar na madaling makuha. Di ba? Nasa lugar na madaling makuha, hindi nakatago. Paano mo gagamitin yung baso na yun kung nakatago yan? No? Iba yung nakatago, iba naman yung nakalagay sa dapat paglagyan. Okay? So, dapat daw po, yung daw pong vessel na ito, na pag sinabing malapit sa gagamit, ay nasa lugar na madaling makuha. Then, letter B, pwedeng magamit anumang oras. Okay? Totoo naman eh. Di ba? Eh kung di ko nakatago yan, magagamit ba anumang oras? Hindi. Bakit? Hanap mo pa eh. Okay. So sa Isaiah, chapter 6, verse 8, sabi dito, no, ni Isaiah, narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako ang inyong isugo. Okay, di ba? Napakadaling katugunan, napakabilis sumagot. Kaya nga kung tatanungin kayo eh, no? Tatanong sa inyo ni Yahweh, ganun katanungan, paano kayo sumagot? Ang hirap naman yan, di ba? Pero si Isaiah, napakabilis. Sabi nga, narito po ako ang inyong isugo. Same thing kay Samuel. Remember Samuel? Sa 1 Samuel, sa unang Samuel chapter 3, verse 3 and 4. Sabi dito, si Samuel ay natutulog naman sa santuaryo, kung saan naroon din ang kaban ng tipan. So bago magmadaling araw at may sindi pa ang ilawan sa santuaryo, siya'y tinawag ni Yahweh. Samuel, Samuel. Narito po ako, sagot niya. O, diba? Napakabilis. Kung tatawagin ka kaya, Rowena. Cecil. Diba? Ganun ka kaya sumagot? O, sasabihin mo, uy, may tumatawag sa akin, tayo. Diba, minsan pag may nagdodoorbell, o, pakiramdaman pa yan. Ding dong! Ang tagal pa, minsan bago bumaba. Alam yung tinig ni Yahweh, kailangan po kabisado natin. Para pag tinawag tayo ay makakatugon kagad.
Eh dahil ding-dong lang, ding-dong, hindi naman ako si Ding eh. Hindi naman ako si Dong. No? Hindi ako tinatawag. Okay? So minsan pakiramdaman pa. Pag tinawag ka ni Yahweh, hindi pwede pakiramdaman. No? Ikaw yata yun eh. Remember, no, God knows your name and even the numbers of your hairs are counted. Alam ng Diyos yan, kaya alam ng Diyos kung sino yung tinatawag niya. Baka mamaya ikaw yung tinatawag niya, ayaw mo lang. So, kailangan na ang isang sisidlan ay malapit sa Diyos. Yung pag-usapan dito. Para marinig mo yung tinig ng Diyos, kung gusto mo, no, sabi natin, yung daw lalagyan o isang vessel, dapat daw ay malapit sa Diyos. So, kailangan na isang sisidlan ay malapit sa Diyos. Siya ay laging nagbabasa ng Biblia at laging naipag-usap sa Diyos. Ito ang paraan para marinig natin ang tinig ng Diyos. Kahit na simpleng bulong ay ating maririnig. Oh. Sige nga, sino pa yung mula nang nag-lockdown? Sino pa kaya sa atin dito? Kayo po ba nagbabasa pa ng Bible? O baka mas lalo kayo nawala ng panahon? Kayo po ba ay nagde-devotion pa? Sige po, kayo po ang makakasagot niyan. Kayo po ba ay may panahon pa para kausapin ang Diyos? Alam niyo, napakadali kung magsabi ng oo. But in reality, it's always between you and God. Alam ng Diyos kung ano ang totoo sa iyo. Alam ng Diyos kung ano yung totoong nangyayari sa buhay mo. So, paano gagamitin ng Diyos? Kung sasabi mo na ikaw yung vessel, ikaw yung lalagyan na gusto gamitin ng Diyos, paano kanya gagamitin kung ikaw ay malayo sa Kanya? Meaning to say, wala ka ng panahon sa Kanya. Meaning to say, maraming ibig sabihin. Kaya nga, dapat daw po, yung uri ng lalagyan na gagamitin ng Diyos, o yung uri ng lalagyan, o uri ng baso na gagamitin mo, ay yung baso na malapit sa gagamit. At kung ikaw yung tao na gustong gamitin ng Diyos, dapat ikaw ay malapit sa Diyos. Nang sa ganon, madali para sa atin ang marinig ang tinig ni Yahweh. Okay? So number 2, kailangan daw po ang lalagyan ay empty. Meaning to say, empty vessel. Pag sinabing empty vessel, walang laman. Di ba? So, ibig sabihin, ikaw ay pwede pang lagyan. Remember, hindi mo magagamit ang isang baso kung ito ay puno na ng laman. Kahit malapit ito sa iyo, hahanap ka ng ibang baso para yun ang gamitin mo, o di kaya itatapon mo ang laman nito para magamit mo. Tama naman. Diba? Paano mo gagamitin yung baso ko kung iinom ako ng tubig at yung baso na malapit sa akin ay may laman pang kape? Ano gagawin ko? Diba? Maghahanap ako ng ibang lalagyan na pwede kong gamitin. O kaya, ang gagawin ko, tatapon ko, inumin yung kape para mapaglagyan ko ulit ng panibagong laman o panibagong tubig para ito ay magamit ko. Tama? Kaya ganun po yun tayo. Kaya nga sa Hebreo chapter 12 verse 1, sabi nito napakaganda, no? Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. And verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya kinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Okay? Ba't natin pinag-usapan? Tuloy ito, papaliwanag ko po. No? Anong kinalaman neto sa empty
vessel o yung lalagyan na walang laman. Then sa Acts chapter 27 verse 38, nang mabusog sila, itinapon nila sa dagat ang kargang trigo upang gumaan ang barko. Ito yung time na kung saan papunta na sila ng Rome. At sila ay dumanas ng napakatinding bagyo o napakatinding storm. No, si Pablo, sakay ng barkong ito. Pero naisip lang nila, kailangan magbawas sila ng gamit para ma-save nila yung barko. But then at the end, nasira pa rin po yung barko. So, hindi gagamitin ng Diyos ang tao na ang puso ay punong-puno ng mga makamundong bagay. Totoo naman. Paano gagamitin ng Diyos ang tao na ang puso niya, na ang laman ng kanyang puso ay mga makamundong bagay na nakatuon lamang saan? Sa pagpapayaman, okupado ng mga bagay na walang kabuluhan. Katulad ng isang mananakbo na nakapokus lamang sa finish line, tayo ay dapat nakatuon lamang sa Panginoong Jesus. Remember, mas maraming gustong gawin, mas mahirap gumawa. Tama? Sa dami ng gusto mong gawin, hindi mo alam paano uumpisahan. Sa dami ng gusto mong tapusin, hindi mo alam paano uumpisahan ang bagay nito. Totoo naman eh. Kaya mas maraming gustong gawin, mas mahirap gumawa. Ang katagumpayan ay maliit lamang kung ang atensyon ay nahati sa dalawa. We need to be focused. Pag sinabing empty vessel, kung ikaw yung tao na gagamitin ng ating Panginoon, ang puso mo ay dapat empty ng mga bagay na walang kabuluhan. Mga bagay na ang tanging iniisip ay mga makamundong bagay. Dapat wala yun. Walang ganun dapat. Hindi dapat ganun ang laman ng puso mo. Kung gusto mo na gamitin ka ng Panginoon, dapat yan ay maging empty. Meaning to say, lahat ng laman ng puso mo, ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos, wala dapat yan. Nang sa ganon, ikaw ay malapit sa Diyos, at the same time, ang puso mo ay empty, then gagamitin ka ng Diyos. Kaya lang sa pangatlo, meron pa rin. Ano yung pangatlo? Di ba? Malinaw yung pangatlo. Sabi rito, no? Ang isa pa rin po na uri ng vessel o uri ng lalagyan na gustong gamitin ng Diyos ay tinatawag nating clean vessel. Of course, yung malinis na lalagyan. Diba? Kaya kanina in-empty. Meaning kasi walang laman. Bakit? Ito. Kahit na ang sisidlan ay malapit sa gagamit at ito ay walang laman, kung ito naman ay marumi o kaya maraming mantsa, hindi ito magagamit. Hindi ko mo sinabing empty, yung puso mo ay malinis na. Okay? Ang sabi ng Panginoon, no? Simple-simple po lamang. Ang pinag-uusapan po natin, ang gusto gamitin ng Diyos ay yung mga tao na malapit sa Kanya. Sabi natin kanina, dapat may panahon lagi sa Diyos. Available anytime, pwedeng gamitin ng Diyos. Okay? Then sabi natin, dapat empty. No? Ibig sabihin, hindi siya distracted. Wala siyang ibang focus, kundi ang Diyos lamang. No, hindi yung napakarami niyang gustong gawin, kaya tendency, wala siyang matapos-tapos. Ano may kilala ang tao ganyan? Sa dami ng course na gusto niyang matapos, at the end of the day, walang isa mang course ang natapos niya. Hindi siya nakagraduate ng college. Bakit? No, nagsimula sa ganitong course, ayaw na uli, nag-shift, ayaw na uli, nag-shift. Hindi niya alam, lumilipas ang panahon. Na sa kakapalit niya ng course, dapat nakatapos na siya ng isang degree. Pero nagtapos siya na wala siyang natapos kahit na anong degree. Hindi yun eh. Yun ang nasa Panginoon, simple-simple. Okay? So dapat daw po, yun daw pong lalagyan na gusto ng Diyos ay lalagyan na malapit sa Kanya at empty. Pero pangatlo,
Ang sabi natin, clean vessel. So, kahit na ang sisidlan ay malapit sa gagamit at walang laman, kung ito naman ay marumi o kaya marami man siya, hindi ito magagamit. Ang maruming baso ay hindi maganda sa ating kalusugan. Tama? Ang lalagyan ay dapat malinis. Remember, ang Diyos ay banal. Kaya, ang gagamitin niya ay ang malinis na lalagyan. Totoo naman. God is holy. Kaya nga, ang gagamitin niya ngayon ay yung malinis na lalagyan. Tingnan natin sa Isaiah chapter 6 verse 5. Dito sinabi ni Isaiah, sabi niya gano'n, sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako'y isang makasalanan. At mula sa lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari. Si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Okay? So, si Isaiah, bago siya tumugon, nakita niya muna yung kanyang sarili na napakarumi o kaya makasalanan. Ito yung nais ng Diyos. No? Makita natin ang ating sarili na bagamat tayo ay malapit sa Kanya, hindi ko malapit ka sa Diyos. No? Ikaw ay malinis na. Sometimes more on pretension. Para lang masabi ng mga tao na ikaw ay malapit sa Kanya. But the reality ay hindi rin. Hindi totoo. Marami pong ganyan. But I always remember, no? It's always between you and God. Maaaring isasabi natin na ikaw ay malapit sa Diyos ay punong-puno ng pagkukunwari. Maaaring isasabi natin na ikaw ay empty, but the truth is not. Maraming basura yung puso mo. Maaaring isasabi natin na tayo malinis, but the truth is not. Punong-puno ng kasalanan yung puso mo. And remember, hindi ang pastor ang may requirements nito. Dahil even ako tao, ang Diyos pinais ang Diyos sa atin. Kaya nga sa 3 beses sa Mateo chapter 7, verse 3 and 5, 3 to 5, sabi rito na, bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Verse 4, paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika taalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Verse 5, mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon, makakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang nais ng Panginoon sa isang lalagyan, simple po lamang. Ang nais niya ay lalagyan na malinis. Ang nais ng Panginoon para magamit niya o para tayo maging kagamit-gamit, of course, kailangan natin tayo ay malapit sa Diyos. Pangalawa, sabi natin, empty. Meaning to say, no, wala kang ibang priority, wala kang ibang pinagkakaabalahan. Not anytime, any moment, pwede kang gamitin ng Diyos. Hindi yung punong-puno. Ibig sabihin, masyado kang maraming iniisip. Kaya nga sabi niya, mas maraming gustong gawin, mas walang nagagawa. Mas konti ang natatapos. Bakit? Kasi sa dami ng gusto mong gawin, hindi mo na alam paano mo uumpisahan ang isang bagay. Yan ano pa? Sabi dito, clean vessel. Alam ng Diyos yung puso natin. Maaaring yung lalagyan nga na ito ay empty pero napaka-arumi naman. Paano tayo gagamitin ng Diyos? Kung yung puso natin ay punong-puno ng karumihan. Kaya nga sa unang 1, chapter 1, verse 9. Sa 1 John, chapter 1, verse 9, malinaw po. Sabi rito, subalit, kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating palatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At
lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ito'y nais ng Panginoon sa atin. Nais niya tayo ay malapit sa Kanya, no? Ibig sabihin, may time tayo, naglalaan tayo ng panahon sa Kanya, no? May time tayo para basahin ang Kanyang salita. May time tayo para kausapin siya. Then, ang nais niya rin, tayo ay empty. Ibig sabihin, tayo bilang Kanyang nilikha at gagamitin niya para sa Kanyang kapurihan at kaluwalhatian. Walang ibang focus, kundi siya lamang. Na, anytime nalalagyan niya itong vessel na ito, ay pwede niyang punuan o pwede niyang punan ng mga bagay na gusto niyang ilagay. Hindi maghahanap pa siya ng ibang tao para lamang magamit yon. Kundi ikaw mismo na sinasabi mo na empty vessel ay pwedeng paglagyan ng Panginoon ng kahit na ano. Meaning to say, pagka gusto niyang i-bless, gusto kanyang i-anoint, gusto kanyang gamitin, magagamit kanya anytime. At sabi natin, bagamat kahit na ikaw ay malapit sa Diyos, kahit na ikaw ay empty, kung ang lalagyan ay empty, subalit marumi naman, hindi pa rin ito magagamit ng Diyos. Kaya nga, kung yung dalawa na yan, meron kay pangatlo, ikaw ay marumi. Kaya sasabi ng Panginoon sa iyo, simple po lamang. Nais kang gamitin ng Diyos, pero nais ng Diyos na ikaw ay maging malinis muna. Ito yung nais ng Diyos. Ikaw ay maging malinis sa Kanyang harapan. Ano ibig sabihin? Kung may mga basura o may mga kasalanan dyan sa puso mo, kailangan mo muna itong i-confess. Kailangan mo itong pagsisihan. Kailangan mo itong ibigay sa ating Diyos. Kaya nga sa 1 John chapter 1 verse 9, malinaw po. Subalit kung pinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. At nais ang Panginoon. Kaya na kamusta kayo? Then last na pag-uusapan natin ay yung tinatawag nating willing vessel. Ang ganda, di ba? Willing vessel. Okay, ikaw ay malapit sa Diyos. Tama? Ikaw ay empty. Now, ikaw ay malinis. Yung pangapat kaya, willing ka ba na magpagamit sa Diyos? O satisfy ka na sa kung ano ang ginagawa mo ngayon. So, ating natutunan na ang lalagyan o vessel ay matalinghaga at ito ay kumakatawan sa atin. Bilang tao, lalo na sa ating mga Kristiyano, ang huling pamantayan para maging kagamit-gamit na lalagyan ay kung ang puso ba nito ay gustong maglingkod sa Diyos o ayaw. Kahit na ang lalagyan ay malapit sa iyo, walang laman at malinis, kung ayaw na magpagamit nito, gagamitin mo ba? Maraming ganyan. Sige, sama ko dyan. Pero totoo, napipilitan ayaw din. Di ba? At sa ministeryo po ng ating Diyos, mahalaga sa Panginoon, yung willingness. Are you willing to be used by God? Na pag sinabi mong, yes Lord, willing ako. Na pag sinabing willing ka, by all means, at kahit na anong mangyari, pupunta ka at pupunta ka. It's all about commitment. Yun yung sasabi ng Panginoon dito. Totoo naman eh. Di ba? Kahit na ang lalagyan ay malapit sa iyo. Sabi nga sa inyo, lahat naman totoo eh. Di ba? Nagpe-pray, nagde-devotion, nagbabasa ng Bible. Tama? Kung yan yung sasabi ng malapit sa Diyos, pasado na. Lahat naman empty.
Diba? Hindi ka nakapokus sa ating Panginoong Hesus. Iniiwasan gawin yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Diba? Ang gusto lang nila yung mga bagay na ang Diyos ang maglalagay sa kanila o magpupuno ng lalagyan na yon. Okay, fine. Diba? Lahat naman nagpapalinis. Wala namang tao na gusto manatiling marumi. Kaya nga everyday nagko-confess tayo ng ating mga kasalanan. Diba? Kaya nga yung dugo ng ating Panginoon, yun ang naglilinis ng ating mga kasalanan. Kaya nga, sa isipan natin, ako nagkamali ako, so sorry Lord. So, talagang nagpapalinis. So, meaning to say, malinis. Pero yung pang-apat, lahat ba willing? Actually, yan yung problema. No? Kasi pag sinabing ministry, pag sinabing commitment, diyan na nagkakaproblema ang tao. Kasi may mga bagay pa rin naman silang hindi kayang bitawan. Kaya ang tendency, pagkakain ng oras, yung ministeryo o yung paglilingkod na hinahanap ng Diyos, marami ang umaayaw. Kaya nga totoo po sa pag-minister, no? Sa pag-jojoy sa ministry, let's say sa music, sa dance, saan pa? Sunday school, sa mga visitation, saan pa? Sa mga training. Hindi lahat consistent. Diba? May mga nag-go on and off. Na pag sinabing ganitong araw yung practice, asahan mo. Hindi lahat. Bakit? Kasi hindi naman yan ang priority. At yung willingness na kayang isakripisyo yung mga bagay, hindi pa rin nila kayang gawin. Dito marami nagkakaproblema. Nang nilikha ng Diyos ang tao, binigyan niya ito ng kalayaan para gawin ang bagay na gusto nilang gawin. Ito. Pwedeng mahalin ng tao ang Diyos at paglingkuran. Pwede rin naman hindi. Okay? God respects our free will. The Creator does not want to force His creation to serve Him. Remember no, yung manlilikha na ito, ang Diyos na lumikha sa atin, ayaw niyang pilitin tayo na paglingkuran natin siya. Love is voluntary. You cannot force someone to love you. Hindi mo pwedeng pilitin ang isang tao na mahalin ka. God would rather not use you if you do not want to do the job. He loves a willing worker. Totoo naman eh. Mas nanaisin pa ng Diyos na huwag ka nalang gamitin dahil ayaw mong gawin yung bagay na pinagkakatiwala sa iyo. Dahil ang gusto ng Diyos ay yung mga tao na willing magpagamit sa kanyang ministeryo. Kaya ang sabi ko, love is voluntary. You cannot force someone to love you. Totoo, hindi? Di ba, may mga crush kayo? Mapipili ba yung crush mo? Crush ka rin? Of course not. May mga taong mahal kayo, di ba? May mga minamahal kayo. Mapipili ba yung tao na mahalin ka rin dahil mahal mo siya? Of course not. Ganun si Yahweh. Ganun ang Diyos natin. Bagamat pinapakita ng Diyos yung pagmamahal niya sa atin, ipinaparamdam ng Diyos yung pagmamahal niya sa atin. But He cannot force someone to love Him back. Bakit? Love is voluntary. See? Kahit gaano ko kamahal ang isang tao, hindi ka pwede sabihin sa kanya na, mahalin mo rin ako kasi mahal kita. Hindi. You can't force someone to love you. Okay? So God would rather not use you if you do not want to do the job. He loves a willing worker. Isasabi natin, willing vessel. Kaya nga sa unang Korinto chapter 9 verse 16, hindi ngayon nangangaral ako na magandang balita ay maaari na ako magmalaki. Sapagkat yan ay tungkuling iniatang sa akin. Sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. Ito si Pablo. Di ba sabi niya gano'n? Hindi ko mo nangangaral ako na magandang balita, ay pwede na ako magmalaki, pwede na ako magyabang. Alalahanin mo, o gusto sabihin sa inyo, itong ginagawa kong ito ay tungkulin na iniatang sa akin ng Diyos.
At dahil itinanggap ko, sabi niya, sumpain ako kung hindi ko ipangangaral ang magandang balita. Ganun sa Pablo, same with us. Kung ibinigay sa iyo ng Diyos ang ministeryong ito, kung ikaw ay inilagay ng Diyos, binigay ng Diyos sa iyo yung talento, yung music, yung dance, yung pagtuturo, pagbibisita, o being a leader, then gampanan mo ito ng tama. At pwede mo sabihin, sumpain ako kung hindi ko gagawin ang bagay na ibinigay sa akin ni Yahweh. Because God loves a willing vessel. Mas gagamitin ng Diyos yung lalagyan na willing magpagamit. And verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. It's not just about money. It's about ministry na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kamusta ka, kapatid? Kamusta yung ministeryo na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo? Ikaw ba ay nasa estado pa ng buhay mo ngayon na sinasabi natin, Lord, gamitin mo ako, willing akong magpagamit. Kamusta ka? Ano na nangyayari sa iyo? Baka mamaya, yung ministeryo na iniatang ng Diyos sa iyo ay hindi mo na nagagampanan. Maaaring sinasabi mo na ikaw yung lalagyan na malapit sa Diyos dahil nagbabasa ka, no? Gumagawa ka ng devotion mo. Baka devotion, hindi ka na nag-devotion. No? Baka i-check natin isa-isa, baka wala na rin. Pero sabi nga, hindi man requirements yan. Bakit? It's always between you and God. And only God knows. Di ba? Ang Diyos lang nakakaalam. Nung may mga nag-devotion nga, tanong, totoo ba? O dahil requirements lang. Kaya nga, hanggat maaari, ayaw natin gawin requirements ng bagay na ito. Bakit? Kasi, pwede mo nang gawin ito dahil pipilitan ka lang. Mas matutuwa pa ako na ginagawa mo yung bagay na yan na hindi kayo nutusan. Meaning to say, di ba? Out of love. Ito talaga naman ang puso mo. Gusto mo talaga mapalapit sa Diyos. Kaya sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng pagbabasa, sa pamamagitan ng pag-uso sa Kanya, at yung mga bagay na inire-reveal ng Diyos sa iyo, yung mga bagay na sinasabi ng Diyos sa iyo, isinusulat mo, then wow! Di ba ang ganda? Oh, ngayon empty. Totoo bang empty yung puso mo? Totoo ba na ikaw, kaya mo ginagawang empty yung heart mo na yan kasi gusto mo ang Panginoon lang ang maglalagay ng mga bagay na gusto yung ilagay na sa puso mo? O baka mamaya sasabi mo lang empty. Pero ang totoo punong-puno ng kasakiman. Punong-puno ng kasalanan. Pero don't worry. No? Kung yan ang nakikita ng Diyos sa iyo, ikaw ay nasa estado na nagpe-pretend, nagkukunwari. Kunwari, empty, pero totoo, maraming pinagkakabalahan. Maraming iniisip to the point na wala ng panahon sa Diyos. God is now telling you, hey, kailangan ikaw ay maging malinis na lalagyan. O tinatawag natin clean vessel. Dahil nasa Panginoon, kahit na ikaw ay malapit sa Kanya, kahit na ikaw ay empty, kung marumi ka naman, sasabihin sa iyo ng Panginoon, anak, bago ta gamitin. Ito yung 1 John 1:9. Bakit di may pahayag ang lahat ng kasalanan na mayroon ka? Hindi mo pagsisihan. Remember, di ba? Sabi dito, ang Diyos ay matuwid. Ang Diyos ay makatarungan. At kaya-kaya niyang linisin muli ang ating puso. At kaya-kaya tayong patawari sa mga kasalanan na ating nagawa. Now, you are now clean. Diba? Ikaw ngayon ay malapit sa Diyos. Totoo na yung pagiging empty mo ng tanging nais mo lamang Panginoon at ikaw ay totoong malinis na because God forgives all our sins. Pinatawad na ng Diyos sa lahat ng mga kasalanan mo at ikaw ngayon ay isa na malinis sa lalagyan. But if you are not willing to be used by God, then sayang. Mawawalan ng saysay yung bagay na ito. Because remember, babalik ko lang uli kayo, the reason we live
is to really worship Him and to give glory to God. At para ikaw at ang Diyos ay maparangalan sa iyong buhay. Di ba? Kung babalikan natin, mapag-usapan natin sa mga nakaraan, ano ba yung dahilan, bakit ka nilikha ng Diyos, ano yung purpose. At sabi nga natin sa John chapter 9, if I'm not mistaken, verse 1-3, di ba may isang taong may sinilang na bulag, dahil yung mga disipulo, nagtatanong mo, sino may kasalanan, yung mga magulang nito, o siya mismo. Ang sagot ng Panginoon, hindi kasalanan ng magulang, hindi kasalanan ng taong ito na siya sinilang na bulag. Bakit? Nangyari ang bagay nito para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng taong ito. Same thing na with us. Now, God is telling you, anak, gusto kang gamitin. Gusto kong maging vessel ka. Gusto kong maging lalagyan ka. Willing ka ba na magpagamit? Willing ka ba na gamitin ko? Are you willing? Yan yung tanong. Willing ka ba na gamitin ng Diyos? O hindi? Yun nais natin. And remember, God would rather not use you if you do not want to do the job. Mas pipiliin ng Diyos na huwag ka nalang gamitin kung hindi ka willing gawin yung bagay na pinagkatiwala niya sa iyo. He loves a willing worker. And remember, sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, and yet He cannot force us to love Him. Ang ginagawa lang ng Diyos, ipinaparamdam lang ng Diyos, ipinapakita lang ng Diyos yung pagmamahal niya sa atin. So try to think of this. Isipin po natin ang bagay nito. Willing ka ba? Nais mo ba at desire mo ng puso mo na magpagamit sa Diyos? Otherwise, I encourage you today. Inikayat kita ngayon at di tayo lumapit sa ating Diyos. At ano man yung mga bagay na humahadlang sa iyo ngayon para hindi ka niya magamit, I tell you this, He is just a prayer away. Di ba napakalapit ng Diyos sa atin? Tayo lang yung lumalayo. Nais ng Diyos na tayo ay gamitin. Nais ng Diyos na magamit tayo para sa Kanyang kaluwalhatian, para may hayag ang Kanyang kapangyarihan. Sige po, isipin niyo lang po. Tayo pong lahat ay pumikit. Tayo ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, minsan pa, salamat sa reminder. Salamat, Panginoon, that you want us to get involved and be a useful vessel. Thank you, Father God, dahil nais mo, Lord God, sa amin, Panginoon. Kami ay tunay na maging gagamit-gamit sa iyong basa. Lord, sa oras na ito, humihingi po kami ng kapatawaran. Napakarami, Lord God, ng priority namin sa aming buhay. To the point, Panginoon, na nakalimutan ka na namin. Forgive us, Lord God. Forgive us. At sa oras na ito, Father God, help us, Lord God, na tunay nga na kami, Panginoon, ay maging kagamit-gamit sa iyong basa. Lord, nais namin na mas maging mapalapit pa sa iyo. Na Lord, yung tinig mo ay aming marinig na malinaw. Na ang mensahe mo, Lord God, na salita mo, Lord God, ay aming mabasa ng maayos. Because, Lord, nais namin, Panginoon, na maging malapit sa iyo. At nais namin, Panginoon, na anytime, Lord God, na kami gagamitin mo, nariyan kami dahil kami, O God, ay malapit sa iyo. And Lord, help us also na maging empty ang aming puso. Na walang mga bagay, Lord God, na gumugulo o walang magdidistract o walang bagay, Panginoon God, na mag-ookupa
o mag-occupy para ikaw ay mawala sa amin. Bagkus Panginoon, sa oras na ito, empty our heart, Father God, upang sa ganun, Panginoon, anytime na gusto mong gamitin, anytime na gusto mong labyan, ay pwede mong labyan. Because Lord, we are all empty. And Lord, bagamat Panginoon, sometimes, Father God, we are empty. We are near to you. Pero kung marumi man po yung puso namin patawad, humihingi kami, Lord God, ng kapatawaran sa mga kasalanan na aming nagawa. Because Lord, you want to use a clean vessel. Ang nais ng Panginoon God ay gamitin, Lord God, yung malinis na lalagyan. And Lord, we are here, Father God, humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan na aming nagawa. And last, Father God, help us na magkaroon ng puso, Lord God, na willing na magpagamit sa iyo. That, Lord, na hindi na kailangan kami i-remind pa, Father God, na paalalahanan pa, kundi Panginoon, Lord, nakita namin kung ano binigay mo sa amin na talento o gift na anytime, Panginoon God, pwede namin gamitin. Because, Lord, we want to be a willing vessel. Hindi lamang, Panginoon, napipilitan, kundi totoong willing, Panginoon. That, Lord, always go. Always ready to go, Father God. Na pag kinailangan mo, Lord God, there's no hesitation, Father God. Wala nang pag-atubili, Panginoon. Magpapagamit kami sa iyo. Salamat, Lord God. Salamat sa oras na ito. Thank you, Father God, for reminding us. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin. Ito ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, yung mga prayer po natin kanina, no? Sana po, seryosoin po natin. I will tell you this. No, mahal ka ng Diyos. At gusto kang gamitin ng Diyos. Sana po, dumating yung time na kayo na po mismo yung magsasabi, Panginoon, gamitin mo. At anumang ministeryo na pinagkatiwala sa inyo ng Diyos, hindi pa huli ang lahat. You only need to be committed. Ang kailangan mo lamang maging totoo sa binitawan mo pangako at sa bibitawan mo commitment sa ating Diyos. Okay? So maraming salamat po. At muli, sa pagtatapos po ng mensahe, lagi po namin sinasabi, sa Diyos ang papuri.